Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss ko po kayo ng ilang Sunday. Pero wag po kayong mag-alala, okay na po ako. At patuloy na nagiging okay sa biyaya ng Diyos. So, pwedeng pakilakas ng kaunti pa para hindi ako matuksong lumakas na naman ang boses ko. Kasi pag lumalakas, parang yumayanig dito sa dibdib ko. Pero I will try na maging okay po. Tingnan ko lang po yung ating teksto. Okay. Thank you. So, kumusta na po kayo? Mabuti naman po. So, mga kapatid, ating pong tinatalakay ang Matthew chapter 5. At ito ay hanggang 6, Sermon of the Mount. At yung pinakalayunin po natin sa ating pag-aaral dito upang maunawaan ang pagpapala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Tayo pong mga mananampalataya na ilagay na po sa Kingdom of Christ. Mula sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan sa paghahari ni Kristo. Colossus chapter 1 verse 13, mababasa po natin yan. So mga kapatid, mahalagang maintindihan natin, bago pumasok sa Kingdom of Christ, then yung nakapasok na sa Kingdom of Christ, ano ba? Ano ba yung dapat na buhay natin? Pero ang ating titingnan lang po dito sa binasa ng ating MC mula chapter 5 verse 1 to 16 ay yung pong verse 4 lang. Ang sabi po dito mga kapatid, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Ang Diyos po ang magpala sa ating binasa, pero bago yan, tayo muna po ay manalangin. Muli po aming Amang banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling dumudulog sa inyong banal na presensya sa oras na ito. At maaaring ang bawat isa sa amin, kung meron man po kayong nakikitang bahid ng kasalanan, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng tawad. Sapagkat ang kasalanan ang maaaring maging hadlang sa aming pangunawa o pakikinig ng inyong banal na aral. Ama, sa umagang ito, hayaan po ninyo na ang buhay namin, ang puso namin, ang aming buong pagkatao ay mailaan sa oras na ito sa pakikinig ng inyong banal na salita. Napakalaki po ng pribilehiyo na binibigay nyo sa amin. Sa libu-libong tao dito sa mundo, sa oras na ito, kami po ay nandito para kayo ay sambahin. At maliwanag po ang inyong banal na presensya ayon sa inyong banal na salita ay nandito sa aming kalagitnaan sa inyong espiritu. Kasama namin kayo at kayo po ay nagmamasid sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy na manatili sa amin ang kababaang loob at respeto sa inyong banal na presensya. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa po ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin, magturo at magbigay ng kaunawaan sa aming tatalakayin ngayong umaga. Papuri, karangalan ay binibigay namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin
sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas na inyong bugtong na anak, para tayo magsabi ng Amen. Ayon po kay Calvin Miller, doon po sa Valiant Papers, page 22, ito po ay tungkol sa commentary in devotion about sorrow o kalungkutan, kahapisan o pag-iyak. Ang pag-iyak daw po ay karaniwan sa mundong ito. Hindi gaanong mabuting itanong na ang dahilan nito. Ang Maddie Scattel ay kung ano ang maaring tawagin ng isang umiiyak sa planeta. Maririnig ang tawa dito at doon, ngunit sa pangkalahatan, nangingibabaw ang pag-iyak. Sa kapanahunan, nagbabago ang tunog at dahilan ng pag-iyak. Ngunit hindi ito tumitigil. Ginagawa ito ng lahat ng mga sanggol kahit saan. Kahit sa publiko, sa pagtanda, karamihan sa pag-iyak ay ginagawa ng mag-isa at sa dilim. Ang pag-iyak para sa mga sanggol ay tanda ng kalusugan at katibayan na sila ay buhay. Alam natin yan, kapag umiyak yung sanggol, oh salamat, buhay. Hindi ba ito ay isang nakakatakot na tanda na kapag iniluwal yung bata ay minsan pag hindi umiyak, posibleng walang buhay? Hindi tawa kundi luha ang tanda ng buhay. Nag-iiwan ito ng pag-iyak at pagiging kasing kahulugan. Mga kapatid, ang pagdadalamhati o pag-iyak, kahapisan o kalungkutan ay karaniwan sa mundo. Alam natin yan. May mga sitwasyong nalulungkot ka o naiiyak sa sitwasyon. Binanggit ko po ang bagay na ito kasi ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa usapin ng kalungkutan, sorrow, over sin, sa kasalanan. Paano ito nangyayari sa ating puso? O tayong mga mananampalataya kapag nakakapag-commit tayo ng sin, kasalanan, ano yung nangyayari sa puso natin? Ito ba ay babaliwalain natin o hindi natin papansinin? Nakaraan, natalakay natin ang tungkol sa the poor in spirit o dukha sa espiritu sa mensahe natin, ang katangian ng mga tao sa kaharian ay masasalamin sa kanilang kalagayan sa paningin ng Diyos, na tayo po ay nagbigay ng 2 pointers. Una, ang pag-unawa sa pagka-bangkarote, bankruptcy natin sa espiritu. Ikalawa, binigyan natin ng pansin ang pag-unawa na ang kaharian ay sa kanila. Ito po ay sa mga nagkaroon ng malalim na realization sa kanilang pagkabangkarote, bankruptcy in spirit, o pagkamakasalanan na wala silang magagawa sa sarili nilang pagsisikap para makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa paanong paraan, kundi sa biyaya lamang ng Diyos, naging blessed sila o happy dahil sa kanila ang kaharian. Ngayon po, yung verse 4, ang konteksto ng mga beatitude, ang mga beatitude sa Matthew 5 ay hindi lamang po isang listahan ng mga moral na virtues, kundi ito po ay isang paglalarawan ng katangian at karanasan ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo po, mga mananampalataya, mga katangian, naglalarawan ng katangian, karanasan natin sa Kingdom of Christ.
Binibigyan diin ng pananaw ng mga reform na ang tunay na pagluluksa o pagdadalamhati, kahapisan para sa kasalanan ay isang palatandaan po na ang Diyos ay gumagawa sa puso ng isang tao. Na ito po, mga kapatid, ay naghahatid sa kanila sa pagsisisi at pananampalataya. Alam po ba ninyo, sa sinaunang gramatika ng Griego ay nagpapahiwatig daw po ito ng matinding antas. Pag sinabing matinding antas ng pagluluksa o pagdadalamhati. Connected po ito sa kasalanang nagawa o kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Si Jesus po ay hindi nagsasalita ng kaswal na kalungkutan, kundi isang malalim na kalungkutan sa harapan ng Diyos sa ating nahulog na kalagayan. Mga kapatid, pagpapakita ito ng makadiyos na kalungkutan tungo sa kaligtasan. In-explain po yan ni Paul sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 7 verse 10a. Ang godly sorrow unto salvation. Kalungkutan sa kasalanan tungo sa kaligtasan. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, godly sorrow in the kingdom. Ano ba ang makadiyos na kalungkutan sa kaharian? Ang ating mensahe po, sa buod ng ating mensahe, ang makadiyos na kalungkutan ay isang pagkikilanlan sa mga tao na nasa kaharian ng Diyos na lubhang nagdalamhati o lubhang nalungkot sa kanilang kasalanan. Ikaw, ako, tayong lahat, gaya ng sinabi ko kanina, tayo ay hindi paganap, mahina tayo, nagkukumit tayo ng kasalanan. Pero ang tanong, ano yung ating trato sa nagawa nating kasalanan? Nandun ba yung godly sorrow? Nandun ba yung kalungkutan sa ating kasalanan? O parang binabaliwala lang natin, mga kapatid? Kaya may dalawang puntos po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Una, genuine sorrow over sin. Tunay na kalungkutan sa kasalanan. Yun po ang una. Pangalawa, genuine comforting from God. Tunay na kaaliwan mula sa Diyos. So hinango po natin yan sa talatang 4. Tunay na kalungkutan sa kasalanan. Ang sabi ng verse 4a, mapapalad ang mga nahahapis. Ano bang ibig sabihin na nahahapis? Sa ibang salin ay sorrow, sa ibang salin kalungkutan. Alam niyo, mga kapatid, ang tunay na kalungkutan sa kasalanan o godly sorrow, ito po ay isang taos-pusong paniniwala ang isang tao ay nasaktan ng Diyos. Ito po yung dapat nating tingnan sa ating sarili. The way na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, nasasaktan natin ang Diyos. Ang Diyos na nagbiyaya sa atin ng kasalanan. Pero dahil sa ating kahinaan, nagkakamali tayo. Nasasaktan ang Diyos. Nasaktan natin ang Diyos. Ang pagdadalamhati po na binabanggit dito ay hindi lamang tungkol sa kalungkutan o dalamhati. Ito po ay tungkol sa matinding kalungkutan. Pag sinabing matindi, talagang idinidiin para sa mga kasalanan ng isang tao at isang pagkilala sa kanilang pagkahiwalay sa Diyos. Sa mga mananampalataya, maliwanag sa Biblia, kapag tayo nag-commit ng sin, ito po ay nagiging barrier o nagiging hadlang sa presensya ng Diyos. Even doon sa prayer, nagiging hadlang po ang nakumit nating kasalanan. Pero ang tanong, as a believer, paano natin hinaharap ito?
Mayroon ba tayong godly sorrow doon sa na-commit nating kasalanan o parang wala lang? Kayo po ang nakakaalam niyan sa harapan ng Diyos. At sa mga di pa nakakilala sa Panginoon, alam natin before tayo hiwalay sa Diyos, kaaway natin ng Diyos. Yun po ang totoo. Dahil tayo ay nasa ilalim ng galit ng Diyos, tayo ay makasalanan. Mga kapatid, ito po ay isang anyo ng pagsisisi pag sinabing nagdadalamhati. Isang pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Ito ang tunay na kalungkutan sa kasalanan. Bumabalik tayo sa Diyos. Ama, patawarin niyo po ako, nagkasala ako. Durog na durog ang puso mo sa paghingi ng tawad. Ang terminong nagdadalamhati ay nangangahulugang makaranas ng matinding kalungkutan. Inuulit ko, matinding kalungkutan. Hindi ito kalungkutan na nabigo ka sa pag-ibig. Hindi ito kalungkutan na hindi nangyari ang inaasahan mo. Kakaiba sa harapan ng Diyos, sa banal na Diyos, kapag tayo ay nagkasala, ay dapat mayroong matinding kalungkutan, matinding kahapisan. Kaya ang sabi ng ating talata, mapapalad ang nahahapis. Makikita natin mula sa lugar na ibinibigay ni Jesus sa pagluluksa o pagdadalamhati dito sa sermon na ito, ay saligan sa kanyang buong pagtuturo. Na ito po ay isang pundasyong bato, solid foundation, kung saan itinayo ang kanyang kaharian. Kung babalikan natin mga kapatid, ang Matthew chapter 4 verse 17, ano ang sinabi habang siya'y nangangaral, habang siya'y naglilipot? Nangaral ang Panginoong Hesus na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito yung gustong ipaunawa ng Panginoon sa kanyang mga kausap, partikular yung kanyang mga alagad. Ang talatang ito mga kapatid ay naugnay sa nauna, yaong mga nakakita ng kanilang spiritual na kahirapan, kadukhaan, sa kanilang kasalanan at pagiging makasalanan, sila po ay makadarama ng kalungkutan, pagdadalamhati, na sila'y tunay na nagkasala laban sa Diyos. At blessed po, ang sinabi ng verse 3, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kapag nakita mo ang pagiging makasalanan mo, na-realize mo na hindi ka karapat-dapat sa Diyos, ikaw ay isang nasa ilalim ng galit ng Diyos, puot ng Diyos, kapag na-realize mo yon sa panahon na pangangaral ng Ebanghelyo, ikaw ay magkakaroon ng pag-asa na mapabilang sa kaharian ni Kristo. Mga kapatid, pinakita natin yan sa nakaraang preaching, bankruptcy in spirit. At maari sila ay nananaghoy sa malungkot na bumagsak na kalagayan ng buong sangkatauhan. Ito yung dapat na maintindihan ng sangkatauhan. Sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, kaya nga tayo bilang mananampalataya magkaroon ng heart sa gospel na ipangaral natin. Si Jesus ay hindi nagsasalita tungkol sa kalungkutan ng mundong ito. Ang makasariling kalungkutan na naramdaman ng mga tao dahil sa hindi nila makuha ang gusto nila o dahil nakakaranas sila ng mga pagkalugi o dahil ang kanilang pag-asa ay nasira. Hindi po yun. Ang tinutukoy natin na genuine o godly sorrow over sin ay yung sinabi ni Pablo, yung makamundong kalungkutan, sinabi sa 2 Corinthians 7:10b, yung the worldly sorrow ay tungo sa kamatayan.
Kayo na lang po bumasa nun. 2 Corinthians 7:10b. So ang kalungkutan ng mga nasa kaharian ng Diyos ay isang makadiyos na kalungkutan na gumagawa ng pagsisisi. At ito po ay naghahatid sa masayang kalagayan sa kaharian ng Diyos, meaning godly sorrow na nagbubunga ng salvation. Sa believers, kapag tayo nag-commit ng kasalanan, mayroon tayong kalungkutan, nalulumo tayo sa nagawang kasalanan, marirestore yung joy of salvation sa ating puso. Magandang maintindihan natin yon. Para mas lalo pa nating maunawaan ang godly sorrow over sin, ano nga ba ang makadiyos na kalungkutan? Ito po ay isang malalim. Alam niyo, pag pinag-usapan ng balon, sa mga probinsya, balon ang pagsalok ng tubig, naglalagay ng timba na may tali talaga, malalim ang kanilang pagkukunan ng tubig. Malalim na malalim. So, pag sinabing malalim, taos-pusong kalungkutan para sa kasalanan, na kinikilala ang pagkakasala nito laban sa isang banal na Diyos. Laban sa banal na Diyos. Ang Diyos po ay banal. Nagbigay siya ng law para ipakita ang kanyang kabanalan. Na sa kanyang law, sino mang lumabag, lumalabag tayo sa banal na Diyos. Ito po ay hindi lamang pagsisisi o pagsisisi sa kasalanan, kundi isang kalungkutan na nagmumotivate, nag-uudyok sa isang pagnanais na maibalik ang kaugnayan sa Diyos. Tayo pong mga mananampalataya dapat ganon. Panginoon, patawarin niyo ako. Nag-commit na naman ako ng kasalanan. Kasi gusto nating laging maayos ang relasyon natin sa Ama. At ang good news, nananatili si Christ na mediator natin. Hindi lang siya namatay, lagi kong inuulit-ulit ito sa pulpito. Proud tayo na sinave tayo sa tiyak na kapahamakan. Pero after 3 days, siya'y muling nabuhay, hindi para sabihin, tapos na ang aking gawain sa krus ng Kalbaryo. But ang good news, mga kapatid, naupo siya sa kanan ng Ama, patuloy na namamagitan para sa atin. Ganon tayo, kamahal ng Diyos. Mga kapatid, ito po ay hindi, kumbaga, ito po ay isang wasak na espiritu, broken spirit, at nagsisising puso na naghahatid sa tunay na pagsisisi. Ito ang pinatatawad ng Panginoon. Broken spirit. Ang sabi ng Biblia sa Psalms 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, broken heart, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Psalms 147 verse 3, Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Wow! Ganun po ang Diyos natin. Pero ano tayo kapag tayo nakakasala? Mayroon ba tayong broken spirit? Durog ba ang puso natin sa paghingi ng tawad sa Diyos? Alam nyo, pag sinabing tayo pong mga tao, palasak na sa bibig natin, nakahingi na ako ng tawad. Di naman nila nakikita ang paghingi ng tawad ko eh. Pero ayon po kay Pablo, sa 2 Corinthians, mula verse 9 hanggang 10, then 11, maganda basahin natin mga kapatid. 2 Corinthians, ang tunay na pagsisisi ay nagmamanifest po yan sa buhay. Nakikita sa buhay. May bunga po ito. Anong sabi doon sa 2 Corinthians? Sandali nating buksan mga kapatid. May oras pa naman po tayo. Sabi po sa 2
chapter 10, verse 11. Siguro basahin muna natin yung 9 para makita natin yung sinasabi ni Paul. Ngayon, ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naayon sa Diyos. Godly sorrow yun, upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. 10. Sapagkat ang kalungkutan na naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pinagdaramdam. Subalit, ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ito ang gusto kong idiin. Ang genuine repentance, may manifestation po yan sa buhay. Nakikita yan sa pagkatao mo, kung paano ka mag-response. Anong sabi? Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga, take note, tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos, godly sorrow. Ito yung taga-Korinto, nagkaroon sila ng godly sorrow na ayon sa Diyos. Tingnan natin kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Take note yung huling bahagi. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo. Klaro. Mayroong pagpapatunay. Hindi sapat na sabihin, nakikita ba ninyo ang aking paghingi ng tawad? May patunay po yan. Sa bawat bagay, pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Klaro. So mga kapatid, kumbaga nakikita niya, ito isang paninindigan na nabigo na lumakad sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sising-sisi. So mga kapatid, paano ito naiiba sa makamundong kalungkutan? Halos na ipaliwanag ko na yan. Ang makamundong kalungkutan ay nakatuon sa sarili. Nalulungkot sa kahinatnan o ang sakit ng pagkakasala habang ang makadiyos na kalungkutan na naayon sa Diyos ay nakatuon sa pagkakasala laban sa Diyos. Laging ganon. Ang makamundong kalungkutan ay maaring humantong sa kawalan ng pag-asa at kamatayan ayon sa talata. Habang ang makadiyos na kalungkutan po, humahantong sa pagsisisi at kaligtasan. Iyon po. So ang makamundong kalungkutan ay nakatuon sa sarili habang ang makadiyos na kalungkutan nakatuon sa kabanalan ng Diyos. Alam niyo, may mga halimbawa po sa Biblia, Bible character. Si David po ay tinatawag na a man after God's own heart. Ay nagpahayag ng makadiyos na kalungkutan sa kanyang nagawang kasalanan sa mga awit. Psalms 51, basahin ninyo kung gaano yung broken spirit ni David. Ang sabi niya sa kanyang pagsisisi, restore my joy of salvation. Kasi ang isang mananampalataya, kapag nagkasala, apektado yung joy, yung inner joy. Joy of salvation. Inilarawan din ni Apostol Pablo ang kanyang sariling mga pakikipaglaban sa kasalanan. Kumbaga, kinikilala yung kanyang kahabag-habag na kalagayan. Yun ang taong talagang nanlulumo sa harapan ng Diyos at nakahanap ng pag-asa kay Kristo. Si Paul yun. Romans chapter 7, mababasa natin yan. Hinikayat ni Santiago ang pagdadalamhati sa kasalanan na sinasabi, hayaan mo ang iyong pagtawa ay maging dalamhati at ang iyong kagalakan sa kalungkutan. Ang punto natin mga kapatid, ang makadiyos na kalungkutan ay tanda ng gawa ng banal na espiritu sa puso ng isang tao.
Ito po ay isang kinakailangang bahagi ng tunay na pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Ito po ay landas sa pagpapatawad at pagpapanumbalik. Mga kapatid, ang paghapis o nahahapis kalungkutan mula sa Diyos ay kaloob ng Espiritu, Holy Spirit. Ito po ay isang malalim na pagkaunawa na nasaktan ang Diyos at isang matalas na kamalayan sa pagdurusa ng tagapagligtas. So, yun po dapat ang ating tingnan. Ito yung unang puntos na dinidiin natin, genuine sorrow over sin. Tunay na kalungkutan sa kasalanan. Kaya sa unang challenge ko po mga kapatid, ano ba, mga kapatid, at papaano natin lilangin o i-cultivate ang makadiyos na kalungkutan? Tayo bilang nakakasala pa rin. Totoo na mahina tayo. Pero wag namang gamitin yung kahinaan para mag-commit tayo na mag-commit ng kasalanan. Paano natin hinaharap ang nagawa nating kasalanan? Tanong ko yan kanina pa, sa harapan ng banal na Diyos. Gusto kong i-challenge ang bawat isa. Pagbulay-bulayan natin sa ating puso ang ating tagapagligtas. Kung paano siya nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya ininda yung hirap para sa kapakanan ng ating kalagayan before. Then siya'y nabuhay na maguli after 3 days, nabuhay na maguli para ipagpatuloy ang pamamagitan sa atin. Ngayon ang tanong, kapag tayo nagkukumit ng kasalanan, gaano natin kinikilala ang ating mediator forever? Ang kabanalan ng Diyos, gawing pamantayan ng ating buhay ang Ebanghelyo. Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? I think chapter 1 verse 27, ang inyo lamang buhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo na naninindigan sa isang pananampalataya na nagkakaisa. So mga kapatid, humingi ng biyaya at kapatawaran sa Diyos kapag tayo ay nagkasala. Magdalamhati tayo sa ating kasalanan at sikaping talikuran ito. Kapag gano'n na nangyari, ang sabi ng ating talata, mapalad ang nahahapis. Bakit? Ito po yung ikalawa. Genuine comforting from God. Tunay na kaaliwan mula sa Diyos. Ang sabi ng ating talata, mga kapatid, napakalinaw. Sa Galacia. Tingnan natin. Mapalad ang nahahapis, aaliwin sila. So mga kapatid, nangako ang Biblia ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati. At ang kaaliwan na ito ay matatagpuan sa kaalaman ng pag-ibig. Love of God. Alam ba ninyo, pag pinag-usapan yung love, konektado ito sa puot ng Diyos. Bakit? Tayong mga makasalanan, inilagay na sa ilalim ng galit ng Diyos. But through Jesus Christ, ibinigay ang kaisa-isang bugtong na anak, ipinakita niya ang tunay na love. Kaya pag pinag-usapan ng love, dapat alam natin ito, malalim ang ating pagkaunawa dito. Na dahil sa love na ito, naialis tayo sa galit ng Diyos. Siya po yung biyaya ng Diyos para sa atin. At ang pagpapatawad ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Naabsuelto tayo sa tiyak na kapahamakan. Gaya ng sinabi ko kanina, tayo po ay nasa kaharian na ng Diyos. Patuloy tayong inaaliw. Nakapasok na tayo sa Kingdom of Christ. Patuloy tayong inaaliw ng kanyang mga salita. Sa bawat nagsasalita dito sa pulpito na kanyang salita, inaaliw tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Mahirap man o madali o anumang sitwasyon,
inaaliw tayo ng salita ng Diyos. Kaya tama, mapalad ang nahahapis. Nahapis ka, nagsisi ka ng totoo sa harapan ng Diyos, naka-enter ka sa kingdom of Christ, kaya ikaw ay patuloy na inaaliw ng Diyos. Ang mga taong sumasang-ayon sa Diyos tungkol sa kasamaan ng kanilang sariling mga puso ay maaari pong makamit ang isang kalagayan ng pagpapala o kaaliwan. Dahil sa kaaliwan sa kanilang natatanggap mula sa pakikipag-isa sa banal na Espiritu. Maliwanag po yan. Tinawag ni Jesus ang banal na Espiritu ng mga aliw. Siya yung ating comforter. Anong sabi sa John 14:16 and 26? John 15:26. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Ano bang sitwasyon ng buhay natin? Nandiyan ang ating amang mang-aaliw. Inaaliw ng Espiritu ang mga taong tapat sa kanilang sariling kasalanan at sapat na magpakumbaba upang humingi ng kapatawaran at pagpapagaling sa kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang pangako ng pagiging maaaliw, ito po ay isang pangako ng pakikipagkasundo sa Diyos, pagtanggap ng kapatawaran at pagdanas ng kanyang kapayapaan. Inaaliw tayo ng Diyos. Ang kaaliwan na ito, mga kapatid, ay dumarating sa pamamagitan ng pagkilala. Saan? Sa pangailangan ng isang tao para sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Excuse po. Kailangan natin ng Diyos sa anumang oras. Bilang mananampalataya, iba-iba yung ating nararanasan. Minsan nagkakamali tayo o minsan dumadanas tayo ng hirap. Hindi konektado sa ating nagagawang mali. Konektado bilang pagsubok sa ating pananampalataya. Paghanap ng kanyang biyaya na inaalok sa pamagitan ni Jesucristo. Kailangan natin yon. Yung mga nagtatago ng kanilang kasalanan o nagsisikap na bigyang katuwiran nito sa harapan ng Diyos, kailanman hindi makakatagpo ng kaaliwan na nagmumula sa isang dalisay na puso, gaya ng binanggit ni Jesus sa Matthew 5:8. Anong sabi sa Matthew 5:8? Sabi po sa Matthew 5:8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Grabe po. Kawikaan 28 verse 13 and Isaiah 57 verse 15. Mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Yan ang ating verse. Ito po, mga kapatid, ay nagpapahiwatig na ang mga nagdadalamhati sa kanilang sariling kasalanan. Ito ang mga tunay na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, makakatagpo talaga ng kaaliwan at pagpapala sa Kanya. Mga kapatid, ang pagdadalamhati sa ganitong paraan ay pinangakuan ng kaaliwan. Saan po nagmumula? Hindi sa mundo o sa tao, kundi Diyos mismo. Si Christ ang nagsasalita dito. Nagtuturo siya sa bundok. Nangangaral siya. Kausap niya ang maraming taong sumusunod sa kanya. Partikular, himiwala yung kanyang mga alagad at tinuturuan niya. Si Christ mismo ang nagsasabi, siya po yung pagmumula ng kaaliwan. Kasama sa kaaliwang ito ang pagpapatawad, kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan. Yun po ang mabuting bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang para sa mga nagdadalamhati sa kasalanan. Habang ang talata po ay nagsasalita tungkol sa pagdadalamhati, hindi ito isang panawagan para sa mga tao na laging malungkot. Para bang isipin mo,
ay dapat pala ako maging malungkot para ako'y aliwin. Hindi po. Sa halip, binibigyan din nito ang kahalagaan ng pagkilala sa pagiging makasalanan o nakumit na kasalanan o nagagawang kasalanan at paghahanap ng biyaya ng Diyos. Ang mananampalataya po ay makakaranas ng pagdurusa at paghihirap na hindi connected sa nakumit na kasalanan. Kasi ang sabi ni Santiago, mapalad kayo kapag kayo dumadanas ng ibang at ibang pagsubok na sinusubok ang inyong pananampalataya. Mapapalad daw, blessed, happy. Sino bang natuwa sa kahirapan? Pag sinabi mo yan sa taga-mundo, ano ka, balim? Nahirapan ka na, magiging masaya ka pa. Pero kakaiba ang tinuturo ng Biblia. Ang sabi ni James, i-count ninyo na joy kapag kayo ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok sapagkat sinusubok yung ating pananampalataya. Nagbibigay ng kaaliwan ng Diyos sa panahon na tayo nahihirapan. Alam ba ninyo, nung ako po ay makonfine mula angioplasty hanggang sa naoperahan, sabi ko, bakit kaya ako tinatad ng grabing karanasan ko sa physical? Pero habang ako po ay dinadala sa operating room, sabi ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Alam ko naman, sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ko. Bumabay ako sa anak ko, alam niya ng anak ko, anak, ikakasal pa kita. Nangiti siya. Pero salamat sa Panginoon. Pero ang hirap matindi ang pain, matindi yung sakit. Yung unang recovery ko, talagang hindi ko malaman kung anong pagkilos, kada galaw, masakit. Sakit po ang opera. Ang good news, hindi nagpabaya ang Diyos kasi dapat po i-ICU ako. Pero nakita niya, malakas ako. Sabi niya, naghatid sa akin sa itaas. Minute lang po, wala pang ilang minuto. Hindi na natin ito i-ICU kasi malakas naman. Fighter si Daddy. So yun ang sabi na naghatid. So mga kapatid, kalakasan sa panahong nararanasan, ang Diyos ay kasama natin. Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, nandun ang Diyos. Pero yung bahaging ating nararanasan na hindi connected sa kasalanan, pinadadaan tayo sa maraming trials. Paglago yun sa pananampalataya, mga kapatid. Di ko alam kung ano nararanasan nyo ngayon. Na pwede nyo sabihin, ano naman tapat naman ako sa Panginoon, pero bakit ganito ang buhay ko? Si Job nga di ba? Pinagmamalaki pa, di mo nakita mo ba? Aking lingkod, tapat yan. Paano hindi ka paglilingkuran niya, pinagpapala mo, subukan mo, na galawin na kanyang Ano nangyari sa senaryo? Nawala lahat yung kanyang mga ari-arian, pati ang kanyang mga anak. O anong sabi ni Job? Ubad akong lumabas sa sinapog na aking nanay, babalik ako nang wala doon. Sinamba pa rin na niya ang Diyos. Kahit dumating sa punto na inusig sana kanyang asawa. Dahil kasama natin ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng habag at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang ating maaliw ang mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na tayo mismo ay inaaliw ng Diyos. Kaya na-share ko sa inyo yung aking karanasan sa ospital. Mula pa sa aking asawa, laman na kami ng ospital. Pero never na nagpabaya ang Diyos. Kasama kayo sa mga panalangin para sa amin, sa akin, at mga suporta nyo. Salamat sa Panginoon. Kagalakan yun para sa Panginoon. Ang sabi ng John 14:27,
Awit 23 verse 4. Bagamat ako'y lumakad sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Take note, sinabi ni David, siya ang dakilang pastol, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Si Christ na nagsasabi, mga kapatid, huwag tayong matakot na harapin ang buhay. Huwag tayong matakot. He is Emmanuel. God is with us. Sa anumang laban sa buhay na hindi connected sa nakumit nating kasalanan. Pinaliwanag na natin yung tungkol sa kasalanan. So ang punto natin, ang mga nabagong mananampalataya ay nakatagpo ng kaaliwan sa mga pangako ng Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay, na nakikita bilang isang mapagkukunang lakas at katiyakan sa panahon ng kalungkutan. Lalo na po sa sitwasyon na nakagawa ng kasalanan sa banal na Diyos. Mapapalad ang nahapis, aaliwin sila. Sa ating pagtatapos at hamon, mga kapatid, hinahamon tayong mga mananampalataya na patuloy na suriin ang ating mga puso. Suriin natin, evaluate natin ang ating mga puso. Magdalamhati sa anumang kasalanan na ating maaring nagawa o magagawa. Hanapin natin ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Ang Diyos ay laging naghihintay. Sa bawat nagagawa nating kasalanan ay magkaroon ng makadiyos na kalungkutan, godly sorrow, na naayon sa Diyos tungo sa tunay na repentance, pagsisisi. Ang pangako po, maliwanag sa Biblia, aaliwin tayo ng Diyos. Naalala ko nung araw na siyempre, musician ako, parang sumasama lang ako sa gawain. Pero naka-attend po ako dyan kay Boots Belhica, kung kilala niyo yun. Gawain dyan sa Cubao. Pero hindi ko po may paliwanag na basta nakinig ako ng maayos ng salita ng Diyos, namalayan ko na lang ang sarili ko na humahagulhol ako sa iyak. Tulo ang luha ko at uhog na nakaluhod ako na patuloy akong humingi ng tawad sa Diyos. Ang Diyos po ay mapagpatawad. Awa ng Diyos, maraming pinagdanan sa buhay. Pero ako'y nandito ngayon na nakatayo sa inyo kasi God is faithful. God is good all the time. Hindi po siya nagbabago. Ang tunay na kaaliwan mula sa Diyos ay nagmumula sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya bilang ang Diyos ng lahat ng kaaliwan at pagtitiwala sa Kanyang soberanya at mga pangako. Kahit po sa gitna ng pagdurusa, paghahanap ng aliw sa Kanyang salita at katiyakan ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Ang banal na Espiritu po, mga kapatid, kung saan nagsasalita at gumagawa ang Diyos, ay nakikita bilang isa pong source ng kaaliwan at patnubay para sa ating mga mananampalataya. Mga kapatid, ang tunay na pag-asa natin ay pag-asa natin ay matatagpuan kay Kristo Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan sa krus. It is finished, klaro na po yun. At nagbibigay sa mga mananampalataya ng buhay
na walang hanggan. Gusto ko pong i-share yung sinabi ni Martin Bucer about Kingdom of Christ. Mababasa po ito sa The Library of Christian Classic, Philadelphia, Westminster, 1969. Volume 19, page 219. Ganito po ang pagkasabi. Tinagalog ko po ito. Ito po ay isang katangian ng kaharian ni Kristo, na sa loob nito ay dapat palaging ipangaral ang pagsisisi ng mga makasalanan. Dahil hindi pa tayo perpekto sa loob ng Kingdom of Christ. Kung kaya't kung saan ang kaharian ni Kristo ay tunay na tinanggap, doon ay kinakailangan na ang mga kasalanan ng lahat ay mahigpit na pagsabihan, open rebuke, upang ang mga tao ay maibigay ang kanilang sarili ng lubusan sa paghahari ni Kristo upang malinis mula sa kanilang mga kasalanan at mapagkalooban ng espiritu ng katuwiran. Ang ganda. Kaya ito ay isang walang laman. Anong ibig sabihin ng walang laman? Empty. Na panunuya, yaong mga hindi gumagawa ng buong pusong pagsisikap ipahayag sa kanilang sarili mismo ang mga bagay na nakalulugod sa mga miyembro ng kaharian ni Kristo. Empty. Kaya mga kapatid, sa mga mananampalataya, tayo sa bawat pagkakasala natin bilang nasa kaharian ni Kristo, dapat tayong ituwid. Dapat tayong i-rebuke. Dapat tayong pagsabihan. Kasi ayaw ni Christ bilang King na tayo lumalabag sa kanyang pagiging hari ng mga hari. Nasa Kingdom of Christ na tayo. Pagsabihan ang kasamaang nagawa mula sa harapan ng Diyos. Para po sa mga visitors, kung mayroon po tayong kinakausap na wala pa talaga sa Panginoon, maliwanag sa unang pangangaral sa verse 3, bankrupt ka sa harapan ng Diyos. Ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos mula pa ng isilang. Pero ang sabi doon, mapalad ang nagkakaroon ng realization sa pagiging makasalanan dahil sa kanila ang kaharian. Pero bago ka makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan mong ma-realize ikaw ay nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos mula kay Eva at Adan. Kung hindi mo makikilala si Kristo o kung hindi mo marirealize na wala kang magagawa sa harapan ng Diyos para ikaw maligtas o para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan magkaroon ka ng malalim, matinding realization na kahabag-habag pala ako. Like Paul, nakita niya kahabag-habag ako pero nakahanap siya ng pag-asa kay Kristo. Sino man dito na kinakausap ko, ang usapin po dito ay buhay. Ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos nasa kahatulan na. Tanggapin mo man o hindi, china-challenge kita. Habang may panahon, habang may pagkakataon at ikaw ay nandito, kung wala kang personal na relasyon sa Diyos, dumulog ka sa Kanya. Siya'y nag-aanyaya sa mga nagpapagal, siya'y aking pagpapahingahin. Ang sino mang lumalapit sa Panginoong Jesucristo, hindi niya itataboy. Handa siyang magpatawad. Laging bukas ang pagpapatawad ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya kung ikaw ay walang personal na relasyon sa Kanya. Mga kapatid, ito ang oras, kaibigan, lumapit ka, hingin mo ang awa ng ating Panginoong Jesucristo. Kahabagan ka, magsisi at sampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ang mapabilang sa Kingdom of Christ. Patuloy siyang makakaranas ng kaaliwan. Pagpalain tayo ng Diyos
Sa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Napakabuti mo para sa inyong mga anak dahil lagi po kayong nagpapaalala sa amin. Nagtuturo ng mga bagay na dapat namin gawin. At sa mga wala pang personal na relasyon sa inyo, na nandito, na maaring every Sunday nandito, hindi pa nagkakaroon ng kaunawaan o realization tungkol sa pagiging makasalanan sa harapan mo. Tulungan niyo po sila, kahabagan niyo po. Buksan po ninyo ang kanilang mga puso sa kapangyarihan ng inyong mga salita. Na sila po ay dumako sa pagsisisi at pananampalataya sa inyo. Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo po lahat ang bawat isa. Manatili kami sa inyong kaharian kung ano ang inyong pinapatupad o aral sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ilapat ito sa aming buhay at sundin ang lahat ng inyong nais bilang kayo ang hari ng mga hari. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.